Ang China daw pinauwi lahat ng barko nila at pinaatras lahat nila. Bakit kaya pinaatras? Ano yan? Nabahag? Ito ang bibigyan natin reaction video, no? Mga komentaro, question, criticism, kung ano man inyong mga saloobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? Itong bibigyan natin ng reaction to tungkol sa West Philippine Sea na naman dahil itong mga inchik itong mga singkit na to, no, nang naghihimasok ng angkin ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ito ang bibigyan natin ng komentaro, question, criticism. Okay? So, please paki-subscribe din kay Melbs Castle. Okay? Sa kanya itong video na to na ating bibigyan ng komentaryo at reaction. Okay, no? So, umpisa na tayo kung bakit pinauwi ng China ang kanilang mga barko. Grabe talaga ang Amerika. Bantay sarado ang Baho de Masinloc. Nabidyoan nga na nasa West Philippine Sea ulit ang nuclear submarine ng US Navy. Wala na to sa Subic Naval Base. Balik misyon na nga. Muli nga kasi itong nag-surface o lumabas sa ilalim ng dagat. Makikita rin sa video ang USS Higgins na talagang nakapwesto sa Baho de Masinloc. Ayun naman pala Kaya pala nagsitakbuhan pa uwi sa kanilang bansa, no? Yung mga barko ng mga singkit. Nandyan yung Amerika, mga US Navy. Sabi ko na nga ba mga duwag naman talaga tong mga inchik na to, no? Ang kinakaya-kaya lang naman nila talaga yung mga maliliit na bansa na maliliit na mga kumbaga ang mga pwersa militar hindi kaya maipaggera tulad ng Taiwan, ng Pilipinas, lahat ng malalapit sa bansang China na bansa. Ayun lang kinakayanan ng mga inchik. Pero pagdating kay Uncle Sam, buntot, bahag ang buntot nila. Alam nga ang gustong ipaiwatig ng US Navy. Sirain nyo ang Scarborough Shoal o makakalaban nyo ang US-China. Ito nga ang literal na muscle flexing. Pagyayabang ang ginagawa ng Amerika. Pagpapahiwatig na rin na binabantayan talaga namin ang kada galaw ng China. Tingnan niyo naman, ang mga Amerika nagyayabang din. Bakit? Ang mga inchik lang ba ang kaya magyabang? Siyempre, magyayabang din na si Uncle Sam. Tingnan niyo naman, nung nagyabang na ang Amerika, ayun, nagsiuwian patras ang mga barko na mga China. At seryoso ang Amerikang depensa ng teritoryo ng Pilipinas. Yes, tama. Kung ako sa China, hindi ko natatangkain ang balak nilang pagtatambak. Kundi malaking gulo talaga yan. Dahil nga sa pagpapadala ng US submarine, umaastang parang biktima na naman ang China. Parang sila naman ang kawawang-kawawa. Base kasi sa mensaheng inilabas ng Chinese spokesperson, wala naman daw problema sa South China Sea. Wala daw gulo. Bakit daw may warship ang Amerika? Dagdag pa ng spokesperson, US ang nanggugulo at China ang mabait at tahimik. Ay nako. Ayun na naman to mga incheck na to, no? Sabi daw nanggugulo daw ang Amerika. Ay nako. Sino ba nanggugulo talaga? Ang Amerika o ang mga China na to? Sino ba unang gumagawa naman ng bubuli? Siyempre, di ba, nag-water cannon, nambubuli sa mga mangingisda. Walang iba kundi sa kanila, no? Itong mga inchik na to, no? Kaya binabaliktad lang ng mga inchik na to yung sitwasyon. Kaya nga, kaya nga pumupunta dyan ang ating kaalyado sa West Philippine Sea, ang US Navy, kasi nga kaalyado tayo ng Amerika. Kaya laging nandyan, laging handang makipaggera yan sa
sa mga China. Kumbaga hinihintay na lang unang pumutok tong mga singkit na to, no? Sigurado dudurugin na. What? Dudurugin na ng Amerika ang mga inchik. 从来都不存在任何问题。一直以来，在南海纵容盟友挑衅滋事的是美方，一再编造中国威胁南海航行自由伪命题的也是美方，持续在本地区强化军事部署，妄图破坏地区和平稳定的还是美方。美方应该摒弃冷战思维，停止挑动意识形态对抗，停止在南海挑事生非，在地区挑拨离间，不要做南海的搅局者和肇事方。我们也奉劝菲方，不要依美闹海，更不要试图挑起军事对抗。 2 weeks na ata simula noong naglabas ang China ng balitang magtatayo sila ng establishmento. Pero walang namomonitor ang Philippine Navy na anumang Yes. aktibidad. Siguro dahil nga may barkong pandig. Ayun na, di ba? Yung nabalitaan natin mga nakarang araw na magtatayo daw ang mga inchik ng panibagong isla dyan sa Baho de Masinloc. Tingnan mo, nanahimik sila. Di ba? Yung nabalitaan ng buong mundo na magtatayo, agad-agad pumunta yung mga military hardware ng Amerika. Military hardware ng Amerika dyan sa West Philippine Sea para hadlangan ang pagtatayo ng isla ng mga inchik na to, no? Talagang bibirahin talaga to ng mga US, no? Ng US military tong mga inchik na to once na magtayo sila ng kanilang panibagong isla diyan sa nasasakupan ng Pilipinas, ng exclusive economic zone ng Pilipinas diyan sa Baho de Masinloc. Kaya ayun, bahagang buntot, hindi na natuloy. Ang Amerika. Pero papaano na lang pag umalis yan? Dito nanindigan nga ang National Security Council na kahit wala ang US Navy sa paligid ng Baho de Masinloc, Tama. hindi igigibap ng Pilipinas Yes. ang Scarborough Shoal. Dapat talaga na huwag mag-give up at huwag magpatalo sa mga inchik, o huwag matakot sa mga inchik kasi puro naman yan mga inchik, puro bunganga lang naman. Keeps us awake at night, of course, is the prospect of China turning the shoal into a artificial island or militarizing it. That is going to be very troubling. The legal status of Scarborough Shoal as part of Philippine territory is clear. Therefore, that is a red line for the Philippines. We will not be deterred in asserting our rights and jurisdiction in Baho de Masinloc. Ang hirap isipin papaano na lang kung wala ang US na nakaporma sa atin. Papaano kung pro-China tayong lahat? Siguro ibinigay na ng Pilipinas ang Baho de Masinloc sa China ng libre. Pero what if sinakop talaga tayo ng China? Payag ba kayo nun? I-komento sa baba ang inyong salo. Yes, no. Kung ako yun ayaw ko. Siyempre ayaw ko magpasakop sa mga inchik na to, no. Kasi nga sila mga kumbaga mga sila, mga ganid, hindi maganda, no? Tsaka isa pa, mas maganda na hindi tayo umasa rin siyempre sa Amerika. Kailangan mayroon tayong sariling bayag. Kailangan paglaban din natin ang ating teritoryo ng atin lang, na hindi umaasa sa Amerika. Yung pag kailangan lang natin ng tulong sa Amerika pag kawawa na tayo, no? Pag ginira na tayo, siyempre kailangan siyempre tutulong na Amerika kasi hindi natin kaya yung mga missile ng mga inchik, no? Kasi nga hindi nga makabili kasi ang daming ating crocodile. Daming crocodile dito sa Pilipinas. Teka, ba't ba napunta sa crocodile? Kasi ito yung mga napapanong mainit ang balita ngayon, no, sa Pilipinas, yung mga crocodile. Kaya naubos yung pondo ng bayan. So, okay, no? So, ngayon, no, mga kababayan, no, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please huwag nyo kalilimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo
Sara. Na sa ganun ay ma-update pa kayo sa mga video na aking pang-i-upload sa mga next day. Okay, no? Maraming salamat.